Tanyag na hukbo ng Choson ang Kutayama. Yung ikatlong sagradong bagay, saan namin makikita? Kayo na maghahanap nun. Alamin niyo muna ang mga lihim sa loob ng aklat bago niyo hanapin ang ikatlo at huling sagradong bagay. Kamahalan, kailangan ko na po ngayong magpaalam. Totoo ba sinabi nyo? Ito ang aserong baluti ng tanyag na hukmong Kutayama ng Choson. Yun nga po. Ang husay. Yari ito sa asero. Pero lubabo napakagaang. Ang ganitong uri ng baluti. Ang kailangan natin upang makakilos kayo ng mabilis habang lumalaban. Kaya lang, iisa lang tong aserong baluti. Paano tayo gagawa ng hukmong Kutayama sa iisang baluti? Ayun lang. Nasa aklat na ito, ang mga lihim ng hukbong Kutayama ng dating Choson. Hindi ko mabasa to. Hindi ko maintindihan ang kahulugan ng mga salita. Gumawa tayo ng paraan para maintindihan ng mga yan. Kamahalan. Kumusta nang lagay ng aking ama? Paumanhin po, kamahalan. Pero lasing na naman ang mahal na hari. General Songju, Ano po yan? nung burol ni Lady Yuwa sa Siso, totoo bang dumating si Jumong nung huling gabi? Kung ganon, totoo nga. Dapat sinamatalan nyo na pagkakataong yun para patayin siya. Pero pinalampas nyo lang. Bakit hinayaan nyo siya makatakas? Kung tungkol doon, hindi po ako maaari magsalita. Hayaan mo na. Makakaalis ka na. Pambihira. Wala nang iba nagliligtas kay Jumong sa kamatayan, kundi ang mahal na hari. Kung tutusin po, kasalanan ng mahal na hari ang hinaharap nating krisis. Kamahalan, panahon na para kayo naman ang mamuno sa amin. Yun din ang iniisip ko, kamahalan. Hahayaan ba natin pamahalaan ang ating mahal na bayan ng isang haring laging naglalasing at sawi sa pag-ibig? Kamahalan, kung pahihintulutan mo, mamaya, sa pulong ng mga opisyal, ipaalala ko ang usaping yun sa lahat. Sa pagkamatay ng ina at asawa ni Jumong, hindi malayo mangyari na nagbabalak na siya sa kanyang paghihigante sa buyo. Hindi kakayanin ng hukbo ng buyo ang puwersa ni Jumong
kung sakaling maisip nilang sumalakay ngayon. General Hukji, paigtingin yung depensa ng buyo, lalo na sa hangganan malapit sa Jolbon. Opo. Ang isa pang dapat pag-usapan, kung paano mapapahupa ang galit ng taong bayan. Alam na ng mga mamamayan ng buyo ang ginawang pagpaslang ng hari kay Lady Yuwa. Dahil sa nangyari, marami na galit kay Haring Yumo at nawalan ng tiwala sa kanya. Kaya naman, dumating na ang tamang panahon upang magpasya kung ano makakabuti para sa ating bayan. Anong pagpapasya sinasabi mo? Nakakalungkot isipin pero walang ibang ginagawa ang ating mahal na hari kundi uminom at maglasing. Kailangan may mamahala sa ating lahat na hindi nakainom. Siguro naman hindi na masama kung si Prinsipe Deso ay muling maging Prinsipe Regente. Ano sa tingin niyo? Tama lang naman, hindi ba? Hindi na kailangan pang gawin ang bagay na yon. Sa ilalim ng pamamahala ni Haring Yuma, si Prinsipe Deso na ang inatasan ng mga siwa ng ating bayan. Sapat na ang kapangyarihang yon. Hindi niya na kailangan pang maging Prinsipe Regente. Pagtuunan na lamang ng pansin ng mga suliranin ng bayan at hindi ang mga titulong ikakapit sa ating mga pangalan. Para ipinapahiwatig mo yata na may masama akong binabalak sa ama ko. Maging tapat ka na lang sa iyong tungkulin at pananagutan, kamahalan. Yun ang nais sa mga nananalig sa inyo bilang tagapagmana ng korona. Kung lilis kayo sa kalooban ng mga tao, lilikha lamang yun ang kaguluhan at makadadagdag sa ating pasanin bilang isang bayan. Tama ang sinabi mo, punong ministro. May katwiran ka. Akong nahirang ng haring tagapagmana ng kanyang korona. Kaya hindi ko kailangang magmadali. Wala akong dapat ipag-alala. Wala akong gagawing kahangalan para sirain ang aking mga pinaghihirapan. Ipinapangako ko. Totoo bang binanggit sa pulong ng mga ministro at opisyal ang pagiging rehente ni Kuya? Totoo po. Si Ministro Bolge ang naging punong abala sa pulong kanina para isulong ang pagiging rehente ng inyong kapatid. Pero kamahalan, may magandang balita. Na marinig yun ng punong ministro. Agad niyan dinutulan si Ministro Bolge. Pero sa kaawa-awang kalagayan ng hari, hindi niya matutulungan si Ministro Budokbol. Tiyak na mababanggit uli ang usaping yon. At sa susunod, baka ibigay na nila kay Kuya ang korona. Ibig sabihin, hindi yun mabuti sa atin? Kapag nakuha ni Prinsipe Deso ang inaasam niyang posisyon na tungkulin, tsak na ipapahamak niya kayo, kamahala. Kailangan ko lang kumilos ngayon at gumawa ng paraan. Huh? Pupuntahan ko sa Yonto sa Ginoong Wang. Maganda ka. May mumungkahi ako sa kanya. Punong Ministro, kayo na hinala ang kilo sa mga tao ni Prinsipe Deso. Hindi natin alam kung anong pinabalak ng Prinsipe. Lalo na pag hindi magbago ang hari. Sila po nag-uulat kay Prinsipe Deso ng ating mga gawain. General Songju, ba't ko sila hinuli? Dahil kailangan. Sila nagulat kay Prinsipe Deso ng aming mga gawain. Tungkulin namin pangalagaan ang mahal na hari. Dahil sa mga tulad nila, maaaring malagay ang hari sa panganib.
Walang sino man ang makakagawa ng kalapastanganan sa hari na hindi napaparusahan ng kamatayan. Ibigay mo kung ano nararapat sa kanila. Opo. Today on Q. Kasulat dito para mga bulating gumagapang sa lupa at tsura. Naku, hindi nyo malalaman ang lihim ng hukbong Kotayama kung tititigan nyo lang yung aklat. Hindi nyo kakayanin yan, Epe. Dapat ang magbabasa niya matalino. Wala akong panahon makipagbalibagan sa'yo ngayon ng utak, ha. Alas na! Dali! Si Epe talaga. Ano ba kasi yung mga nakasulat na yan? Ewan? Ha? Oh. Aba, Epe, anong balita sa inyo? Wala akong nararating. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi na natin malalaman ang lihim ng hukbo ng Choso. Bigyan nyo ako ng ilang araw at malalaman ko. Papatawa ka ba? Hindi ko sa lalabas ang lihim nito aklat. Isang tao lang dito sa Jolbo na makakalam ng lihim na yan. Ang galing-galing niya. Sino siya? Hayaan nyo, makikilala nyo rin siya. Hindi pwede. Imposible. Napakahirap naman ito. Ay, naku. Sayong ako to, si Omo. Pumasok ka. Sayong, tikman mo to. Niluto ko to para sa'yo. Tikman mo na oh, pinaghirapan ko to. Mamaya na lang. Kumusta, Sayong? Sa tingin mo kaya magagawa mo? Susubukan ko. Ah. Bakit mo ko tinitignan? Wala yun. Ang dami mong ginagawa. Sige, kung sakali pa na, alam mo na, kung may kailangan ka sa akin, magpasabi ka lang. Darating ako agad, ha? Maiwan na kita. Aalis na ako. Nahuli po namin siya patawid sa may hangganan ng buyo. Inalagaan kita. Hindi ko kayo pinabayaan mag-ina. Kaya bakit ka palagi tumatakas? Pakawalan niyo na po ako. Paano ka mabubuhay sa labas? Mamamatay lang kayo mag-ina. Huwag mo na ulit tangkayin tumakas. Ito na ang huli mong pagkakataon. Kung hindi, papatayin ko ang iyong anak. Ibalik niyo sila sa kanila sila. Opo. Opo. Ginoong Wang! Kumusta na po? Ba't napadalaw ka sa Yonto, kamahalan? Naisipan kitang puntahan dahil may itatanong ako sa'yo. Importante yun. Nakasalalay doon ang magiging kinabukasan ko. They're the world's most... Sa pilitang kunin ng korona sa iyong ama? Tama yun. At sa tulong mo, Ginoong Wang, magtatagumpay ako. Kailangan gawin yun ni Prinsipe Yong upang mapigilan si Prinsipe Deso. Kapag si Prinsipe Deso umupo bilang hari, masama yun sa inyo.
Dahil malapit siya kay Yang Jung. Naintindihan ko gusto mong sabihin. Subalit ang ganong kasela na bagay, dapat munang pag-aralan. Bigyan niyo ako ng konti para ako magpasya. Hepe? 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 Bakit? Ano yan sa'yo? Nalaman ko na po ang kahulugan ng mga salita. Narito, Hepe. Panahon, simula, langit, lakas, pag-iisa. Yung mga sinulat ko sa kawayan. Ang magsasabi sa inyo kung ano ang lihim na paraan para magawa natin ang aserong baluti. Magaling. Salamat sa'yo. Totoo ba? Ang lihim ng hukbong kutayaman ng Chosun nalaman mo? Opo. Ginagawa na po ni Hepe ang aserong baluti ngayon. Yun ang lihim na nakasaad sa aklat. Magaling ang iyong ginawa. Salamat sa'yo. Kamahalan. Kamahalan, magkano po ang timbang nito? Kaya nang buhati ng bata. Oy, opo. Dali ka. Eto, dali mo na. Dali ka. Bilisan mo. Paano? Halika na, tumabi tayo. Kamahalan. Nagawa ko. Nagtagumpay ka. Alam ko magtatagumpay kayo, Hepe. Gumawa na kayo para sa ating hukbo. Nasa inyong kamay ang ating tagumpay. Pero po. Jessa, Mari, pupulungin ko ang mga pinuno ng tribo. Opo. Kamahalan! Kamahalan! Halika kayo. Salamat po sa inyong pagdating. Kamahalan, nandito sila. Dahil may gusto daw po silang ihandog sa inyo. Kilala ko kayo, ah. Kayo yung mga batang tinuturuan magpanday ni Hepe. Tama po kayo. Meron daw po sila nagawa na pwedeng pakinabangan. Yun ang nais nilang ihandog sa inyo. Dali, ibigay nyo na.
Pinaasim na gatas ng kabayo po yan. Pag pinahid nyo yan sa damit na yari sa balat ng kabayo, hindi po kayo lalamigin. Pinagsikapan po ng mga batang ito na magawa yan likido para makatulong sa atin sa panahon ng taglamig. Salamat. Malaki ang may tutulong nito sa ating lakas. Magaling mga bata. Hepe, mahusay kayo magturo. Kaya naman ako sa sinabi ko, kamahalan. Ang uhusay inyo. Ikinararangal ko kayo. Ang galing nyo! Magaling! Mula nang tayo'y magkaisa, marami tayong pagsubok na pinagdaanan. Subalit na natili tayong buo. Matatag ang hangarin natin makapagtatag ng isang bayan na maaaring humarap sa imperyo. Muli natin mapagkakaisa ang ating lahi at mabuo ang dating Chosun kung may tatatag na natin agad ang Koguryo. Subalit hindi mangyayari yon kung ang lupa ng Koguryo inaangkin ng mga dayuhang taga-imperyo. Tayo mga taga-Jolbon, tayo ang mangunguna sa pagbawi ng lupa ng ating mga ninuno. Sisimulan natin ang digmaan sa Yonto. Babawiin natin ang lupa ng dating Chosun! The time it takes for food to travel from... Basta magsasanay nila. Pagkatapos ng mga pagkilos, sasanayin namin ang mga kawat sa mga formasyon sa laban. Pumili rin kami ng mga mahuhusay ng sundalo upang mapapilang sa Hukbong Kutayama. Hiwalay ang kanilang pagsasanay. Sa Hukbong Kutayama pa lang, matatakot na po kagad ang hukbo ng mga Han. Wala pong makakatalo sa lakas ng ating mga armas. Kaya tiyak, tayo'y mananalo sa laban. Pinunumugol. Ano po yung kamahalan? Sa mga laban ng damulat, nadaig ba natin ang kalaban? Dahil mas malakas ang ating armas. Kakaibang lakas ang nagtutulak sa atin para manalo, hindi anumang armas. Ang bawat isa, taglay matibay na hangarin mabawi ang karangalang inago sa atin. At ang mga hawak nating armas, karugtong ng ating hangarin. Patawad ka. Pinunong Mari, Pinunong Jessa. Ano po yun? Ipaalam niyo ang mga sinabi ko sa lahat. Opo, kamahalan. Mag-isip ka nga muna bago magsalita. Hindi ako napapahiya. Ang sakit nun, ah. Susunod ka ba o hindi? Diyan na ako! Sa pagdaan ng panahon, malaking binaba ng bilang ng mga sundalo sa lalawigan ng Yonto. Sa ngayon, 10,000 na lang ang hanay nila. Ganun na nga. Nalalagasan sila sa paulit-ulit nilang pagkatalo sa atin. At isa pa, walang tiwala ang emperador kay Yang Jung, kaya hindi na sila nadadagdagan. Kapag pinaghambing nyo,
Malaki ang kaibahan ng mga nakaraan nating laban sa darating na digmaan. Sa mga laban noon, lagi tayong nasa depensa. Bigla ang pag-atake ang ginagamit natin pananggalang. Pero ngayon, tayo naman nasasalakay sa mga Han. Dahil nasa ibang teritoryo tayo, dehado tayo ron. Hindi natin kabisado ang lugar. Huwag lang tayong umasa sa mapa. Magtanong din tayo sa mga tao na nakarating na sa lugar ng kalaban. Gagawin po namin yan. Pero may isang bagay pa na dapat ating alalahanin. Nung araw, sa digmaan natin laban sa Imdon at Zimbyon, nalagay tayo sa panganib. Ang mga dalang panustos ni na Lady Sosiono para sa digmaan, nakuha noon ni na Pinunong Songyang. Huwag nating hayaang maganap uli ang ganong pangyayari. Mahihigitan natin ang kalaban. Kung ang Lodong at Yonto, mapipigilan natin magsanib bago ang takdang digmaan. Kapag nagdagdagan ng pwersa ng Lodong ang hukbo ng Yonto, tatagal ang inaasa nating digmaan. Malamang, hindi yun makakabuti para sa atin. Natitiyak ko, hindi sila makakapagsanib. Kabahalan, anong ibig niyong sabihin? Ang mga pinuno ng Malgal at Yangno, kapanalig natin. Sila ang pipigil sa hukbo ng Lodong. Kikilo sila para pasukin ang syudad ng lalawigan kapag tinangka nitong umalis. May lamang na tayo ngayon sa kalaban. Mawala kayong kwenta! Akala niyo ba mga pirata pare kayo sa dagat at nabubuhay sa pagnanakaw? Nakakaya kayo lahat! Hindi kayo karapat-dapat tawagin mandirigman tamol! Ngayon pala sila nakakapagsanay upang maging mga tunay na sundalo. Pero hindi magtatagal. Magiging mahusay din sila. Ipagpaumanin niyo po. Nagagalit ako dahil sila ang mga piratang kinatatakutan sa maraming bayan. Pero mahina pala sila sa tunay na labanan. Bubuno, Kamahalan. pangasiwaan mong pagsasanay ng lahat. Opo, Kamahalan. Dumating na po ang mga pinuno ng tribo, General. Susunod na ako. Pumunta kayo sa Yonto. Mangalap kayo ng ulat tungkol sa hukbo nila. Opo. Inaalala ko rin ang hukbo ng Lodong sa darating na digmaan. Subalit kung mangyayari ang binabalak ni General Jumong, malaki ang pag-asa natin manalo sa kalaban. Salamat sa tulong niyo mga pinuno. Dahil sa inyo, marami tayong planong natutupad. Ganun pa man, marami pa tayong daraan ng mga pagsubok.
Kaya naman hinihiling ko sa inyong lahat ang inyong katapatan. General, sa iyo namin pinagkatiwala ang magiging kapalaran ng ating bayan. Hindi namin ipagkakait ang anumang tulong na maaari naming ibigay. Nung huling krisis na sumalanta sa ating bayan, marami sa ating mamamayan at sundalo ang namatay. Ayon sa huling tala, ang bilang ng mga kawal, nasa 3,000 na lang. Kahit isama natin ang pangkatang damul sa bilang, kulang pa sa 5,000 ang may tatala. Makakakilos ba kayo sa ganun lang karaming kawal? May nakahanda na ako sagot para sa problemang yan. Nanganap ako ng mga bagong kaanib sa ibang bayan para dumagdag sa ating lakas. Ang bilang nila, mahigit sa 2,000 na general. Malaking tulong yun sa atin. Kaya lang, may isang bagay ako inaalala. Bagamat puno ang mga kamalig natin, mababawasan ito dahil sa digmaan. Hindi ito makasasapat pag tumagal ang laban. Kailangan natin ng pandagdag na pagkain upang hindi tayo kapusin at umabot ang panusto sa susunod na anihan. Sangayon ako doon. Mahirap ikatwiran na digmaan kung mamamatay sa gutom ang ating mamamayan. Para hindi tayo kapusin ng panustos na pagkain, may pandagdag na akong inihanda. Karne po yan ang usa. Binabad sa asin ang buong karne at matagal na pinatuyo para hindi madaling masira. Masarap. Tamang-tama ito. Makakakain ng mga sundalo natin at makakabawi ng lakas kahit naglalakad sila. Ayan, sa panustos na pinatuyok karne, kami na ng tribo ng Wana bahala dyan. Pinamumunuan ng Gero ang pagmiminan ng bakal sa bundok ng Changchon. Kung maaari, ang Biryo at Yona magtulong sa paghahakot papunta rito. Opo. Dali na! Ilang araw na lang ang natitira, magsisimula na digmaan! Kapag ibinuhos nyo, pawis nyo sa inyong ginagawa, mababawasan ng mga sundalo nating pagbubuhos ng kanilang ko para sa ating bayan! Aya! Bilisan nyo na! Bilis! Bilisan nyo! Hepe! Hepe! Naku, ikaw na nga. Pinaunad pa namin yung mga usok na pananggalang. Hali kayo, Hepe. Tingnan nyo. Pinaulad nyo pa? Oo, tara na po. Tingnan nyo. Tara na, Hepe. Teka, nasan ba? Mas malakas na po sa dati. Ang ginawa namin ngayon pananggalang. Hepe, huwag niyong ikukurap ang mata nyo. Niloloko mo ba ako, ha? Ano kaya nangyari? Si Yobo! Tinamaan yata si Yobo! Yobo! Ano nangyayari sa inyo, patingin? Puso po mata mo, Yobo! Yobo! Tumawag kayo ng magagamot, bilis! Masulong mo pa ni Yobo! Huwag kayo ng tulong, dali! Yobo! Yobo! Pinuno sayong! Naku po, pinuno sayong! Bakit? Ano nangyari? Si Yobo po kasi sinubukan yung bagong usok na pananggalang. Paglapit niya, biglang pumutok. Ha?
Malas talaga. Kasalanan mo yan eh. Hindi ka kasi nag-iingat. Puro kayabang. Yabang nitong... Ano po bang nangyari sa kanya? Ayan, naputokan sa muka. Kaya puno siya ng paso. Yobo, nahihirapan ka ba? Ayos lang ako sa iyo. Huwag ka mag-alala. Malayo to sa bituka. Konting paso lang naman to eh. Anong ibig mo sabihin, huwag ako mag-alala? Nakita mo ba kung ano nangyari sa maamo mong mukha? Anak na. Paano kung hindi ka na gumaling? Paano kung mawala ang iyong kakisigan? Palagi mo ko pinag-aalala. How much do we have to give up in order to be forgiven? Ang pinaka-popular Pinoy Panata, this Sunday, 6 p.m. on Q. The benefits of cooking a 10-minute meal. It gives you time to go to the parlor, read a book, go shopping, watch TV. For the fastest meals this side of town. Quick Fire, 10-minute kitchen wonders. The benefits of cooking a 10-minute meal. It gives you time to check your email, chat with your best friend, call your mother-in-law. When all you have is 10 minutes, Quick Fire, 10-minute kitchen wonders. The benefits of cooking a 10-minute meal. It gives you time to take a shower, do your laundry, do your nails. When you want your meals fresh, hot, and fast, Quick Fire, 10-minute kitchen wonders. Catch new recipes at these times. Kamahalan. Sino yung nagpapasok sa iyo? Nakikiusap ako. Ayusin niyo po ang inyong sarili. Bakit, Ministro? Magulo ba ako? Kamahalan. Umanaw na ang babaeng pinakamamahal ko sa buhay ko. At ang pangarap ko nun, na iligtas sa mga Han ang mga taga-Chosun, hindi na nagkaroon ng katuparan. Napaka-inutil ko. Nawala na lahat na mahalaga sa akin. Kaya bakit ba ako kikilos para sa inyo? Sabihin niyo sa akin. Yun lang po ba ang dahilan kung bakit kayo nabubuhay? Paano ang bunyong kamahalan? Hindi na ba mahalaga sa inyo ang ating bayan? Kapag hindi kayo natauhan, tuluyan na nga mawawala sa inyo ang lahat. Hindi kayo maaaring habang buhay na lamang nakalubog sa lungkot ng pagdadalamati. Paitungkulin kayong dapat kampanan sa taong bayan. Parang awa niyo na kamahalan, huwag niyong kalimutan ang puyo. Anong balita? Ang mga tao po natin sa Jolbon, may pinadalang ulat.
Kamahalan, Ano yun, Naro? mula po sa Jolbon, nakatanggap ako ng ulat sa mga tao natin. Naghahanda raw ang Jolbon sa digmaan. Ang Yonto ang balak nila salakayin. Ang Yonto? Magpatawag ka ng pulong ng mga opisyal. Madali ka! Opo. Sigurado ka? Yonto ang binabalak nilang salakayin? Opo. Kaya pinatawag ni Prinsipe Deso ang mga opisyal para pag-usapan ng balita. Pumunta ka sa syudad ng Yonto ngayon din. Ihatid mo kay Ama ang ganong balita. Opo. General Yukchi, napag-aralan mo ba mga ulat mula sa Jolbon? Opo. Nalaman ko kamakailan na pinaigting ng Jolbon ang pagmimina nila sa Changsho ng Bakal. Sumasailalim na rin sa matinding pagsasanay ang kanilang hukbo. Patunay lahat na naghahanda sila sa isang malawakang tigmaan. Pero kamahalan, paano kung palabas lamang pala ang lahat? Paano kung hindi Yonto, kundi ang buyo pala talaga ang balak nila sa lakayin? Paano na tayo niyan? Hindi nga malayo mangyari yon. Sa ngayon, marami nakaimbak na pagkain sa Jolbon na inaangkat nila mula sa timog. Kaya nila makipagdigmaan sa kahit anong bayan na maibigan nila. At isa pa, galit sa atin si Jumo. Dito namatay si Lady Yua, si Lady Soya at si Yuri. Tiyak naghahanda na siya para ipagiganti ang pagpanaw ng kanyang pamilya. Kamahalan, paano natin haharapin ang kanilang pagsalakay? Dahil sa mga hindi maiwasang pangyayari, matindi ang galit na kinikimkim ni Jumong para sa ating lahat. Subalit malayong salakayin niya ang buyo, kamahalan. Bakit mo nasabing hindi tayo sasalakay ni Jumo? Bago namatay sina Lady Yu at Lady Soya, inalok tayo ni Jumong ng tulong na pagkain at gamot. Ipinapahiwatig nun na itinuring niya ang buyo bilang isang kaibigan. Pero naniniwala akong balak pa rin niya sakupin ang ating bayan. Maaring iniisip niya tayo makuha sa mapayapang paraan. Kaya kung naghahanda sila sa digmaan, hindi para labanan ng buyo, kundi para labanan ng mga Han.